Mayang adlaw, ani na pod ang inyong programa ang Tatak K. Malipayon natong ipaabot ang mga proyekto na ato nang nakumpleto sama dinhi sa Barangay Langub. Formal natong gi-turn over ang nahuman na nga road concreting project sa main road sa Sitio Mohon, Barangay Langub. Kining 1 million peso road project tibok barangay ang tunhay ng makagawa sulod sa maong dalan nga dili na makasinati o grabing abog ingon man lapok kung mag-ulan. Lain man gud ko to sa una kay kanang murag kuan gani kaayo nga wala gani giayo among kalsada diri. Dako kaani og matabang parte sa among pag adto og syudad gikan dinhi padung didto pagdala sa among mga produkto nga abot sa among kaumahan. Daghan kaay mahimo nimo ang kalsada. Pagpadayon ang among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Kalambuan, Dalatana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalatana. Gana may kadlaw, inyo alagad sa Chato din sa paglayhog na sa atong kalambuan daratanan aron sa paghatod sa mga impormasyon issue nga atong hisgutan diri sa atong kalambuan daratanan sa atong mga reviewers sabay kami sulod sa kauras diri sa atong panaguban. Og syempre akong kauban Gilbert Bitoy Villas. Yes, kauban Sal, daghang salamat ug welcome na usab diri sa programang Kalambuan Dalatanan. Okay, Bert, sabay atong mga dapat diskutan para sa basayod ang atong mga reviewers, mga sugitig paminaw sa atong kalambuan daratanan. Well, Sal, no, pag-isgutan na to kining may tungod nining pag-update na to kung unsa na yung mga katikaran dito sa Kongreso. And then, kining secret talks ko, no, sa between President Noynoy Aquino sa grupong MILF, mga leader, no? O siyempre, ato apong tukion kining Freedom of Information, no, kung FOI bill. O kining House Bill, no, nga against human trafficking. O siyempre, ato apong hatagad pagtagad kaubang Sal, may kalabutan ining mga pangutana sa to ang mga nagkadayang barangay diri sa Dakbayan sa Davao. Labi na sa taga First District. Yes, of course. Okay, mga sugid ato tigpaminaw atong bisita Congressman Carlo Nograles. Sir? Sir, good evening. Mayang adlaw, kanimo Zaldi, kanimo Bitoy ug sa tanan natong mga tigtan-aw sa atong programang Kalambuan Dalatanan, mayang adlaw natong tanan. Okay, atong ipasupot dayon Bert ang mga pangutana ngadto kang Congressman Carlo Nograles. Congressman, masurpresa kanunay atong mga televiewers diri sa atong Kalambuan Daratanan, labi na ang katawhan sa unang distrito ni atong Dakbayan sa Davao tungod sa oras nga imong magahin ba kanila taliwa sa kadaghan sa imong gibaton dito sa Kongreso, Congressman. Time management lang siguro, Zal. Kay siyempre, ang trabaho nato dili lamang dito sa Kaulohang Maynila kundi dinhi pod sa atong unang distrito. So, murag itunga gyud nako kada semana, katunga atong semana, anang semana na ako sa Manila, katunga na ako diri sa Davao. So, ang session namo Monday to Thursdays. Okay. So, pag-abot sa Thursday, makauli na dayon ko diri sa Davao, Thursday sa gabi. And then, trabaho na diretso dinhi sa unang distrito hantod sa Domingo. Pag-abot sa Domingo, balik na po dito sa Manila. So, Monday to Thursday, na ako diya sa Manila, pero katunga sa Thursday hantod sa Sunday na ako diri sa Davao. Congressman Carlo, sa tanan to tigsubay diri sa atong Kalambuan Daratanan ba? Unsa ba yung mga nag-unang hisgutanan dito sa Kongreso, Congressman? Ang priority karon budget lang gyapon, no? So sa pagkakaroon natapos naman mi sa budget hearings dinha sa komitiba sa appropriation, no? Humana mi sa DBM, humana mi sa NEDA, humana mi sa finance, humana pud mi sa PAGCOR, sa PCSO, sa Agrarian Reform, sa Tourism, sa National Defense, sa DOJ, sa DOH, sa kadaghanan sa mga departamento natapos na namo. Tourism, tapos na pod DNR, tapos na pod na siya. So una na lang pipila ng mga departamento na wala pa niagi dito sa Committee on Appropriations. So far, katong timeline na gihatag kanamo, murag nagsunod naman yun sa schedule. So far, everything's okay man in terms of timeline diya sa House of Representatives. Okay, sir, malaumon ka ba, sir, nga kining
mapasa sa Kongreso ang budget law una mahuman kining 2011. I think so. Sama sa akong giingon, on time man ang among schedule sa budget hearing. In fact, pipila na lang ka mga agencies, government agencies ang wala pang moagi dito sa Committee on Appropriations, no? Ang katong mga constitutional commission sama sa Civil Service, Commission on Audit, ang COMELEC, ang Commission on Human Rights, ang Judiciary, wala pa ni Agi, ang DSWD, DILG, DPWH, wala pa, ang Department of Education, ang Office of the Vice President ug ang Office of the President, moagi pod na siya dinhi sa Committee on Appropriations. Human dito from the Committee on Appropriations, pag magawaan na yun ng committee report, ihatag na to nila, i-forward na to nila sa Congress as a whole, sa plenary discussions na mo din sa for second reading. Medyo dito madugo. Pero lahi dito sa Committee on Appropriations, ang mag-defend naman po dito ang katong mga kongresista. In particular, katong chairman sa Committee on Appropriations. Kay karon ang mahitabo karon is kining committee hearings sa Committee on Appropriations, ang mga secretary, undersecretary, assistant secretary, ug ilang mga staff, mga regional director, sila ang naga-defend sa budget. Then human sa Committee on Appropriations, pag na-report out na siya, niya mahatod na dito sa plenary for discussion, ang mag-defend na po diha is ang chairman sa Committee on Appropriation ug ang iyang mga vice chairman. So it will be a battle na po between congressman versus congressman. So katong mag-interpellate, katong naay mga congressman naay mga pangutana sa budget, i-address nila ang tanan nilang pangutana dito sa mag-defend, which is the sponsor sa bill, which is ang chairman sa Committee on Appropriation. So mao na siya ang proseso diha sa Kongreso. Okay. Congressman Carlos, sir, pangutana kabahin ning controversial nga reproductive health bill, no, kung RH bill, unsa may kahimtang karon sa maong balaod nun, So sir? pagkakaroon murag nabutang sa back burner or nabutang sa garahe usa ang Okay. reproductive health bill. Yes. Apil ang uban mga kining mga ginatawag na controversial na mga bills. Kay lagi ang priority, ang top priority karon sa Kongreso kining budget. Budget. So, ang mahitabo man gud karon kining budget hearings namo dito sa Committee on Appropriations, dili man na siya matapos sa butang nato sa buntag lamang. So naapod tay afternoon session. Nya, ang session man namo sa Kongreso magsugod og alas 4. So kung mapansin ninyo diha sa House of Representatives karon, kung inyong tan-awon ang floor, murag gamay lang kaayo mga warm bodies dito. Gani gi-question gani nitong niaging semana na nag-question sa quorum kay nganong gamay lang ang mga kongresista nga naa dito sa floor. Ang tubag is kadaghanan sa mga kongresista, labi na katong naay mga pangutana dito sa mga departments na dunay mga concerns sa departments na naga-defend sa ilang budget, dito sila sa Committee on Appropriations. So kadaghanan sa mga kongresista tuwa dito sa mga committee room. Okay. So dili nimo sila makita sa floor kay tuwa sila dito sa committee hearing. So mao na siya ang problema kung magbutang ka karon og kanang controversial bill, walay maka-participate. Kay lagi gamay ra kaayong numero dito sa floor kay kadaghanan tuwa dito sa committee hearing. So kining mga controversial bill sama sa ginatawag na reproductive health bill, dili usa na hisgutan diha sa Kongreso kay walay mga mag-participate. Kay ang priority is the budget. So maybe after the budget basin ilan na po nang i-schedule for continuation sa interpellation and debate. Pero sa pagkakaroon, I don't think they will schedule that. Kay mabulabog man ang budget hearing kung mahitabok ka na. Congressman Carlo, kasamtangan gisgutan karon diha sa Kongreso ang charter change nga maoy mamahimong in diha sa Kongreso. Sa imong tan-aw katayo og In, ha? nasod. In. Ang tibok nasod karong umaabot nga mga adlaw, Congressman Carlo. Nagsugod manggugod ka ng charter change na discussions tungod kay nag-ingon daw kuno ang Speaker of the House of Representatives ug ang Presidente sa Senado. So si Speaker Belmonte ug si Senate President Enrile nag-ingon daw sila nga matud pa is it's time to talk about charter change. So dito na pod na revive ang maong issue.
So, sama sa akong kanunay na ginasulti, ang Committee on Constitutional Revisions na magina sa Kongreso. So, dili gyud malikayan na tungod kay naay committee ba na ang tutok lang gyud nila kining revisions or amendments to the Constitution. Of course, unsa ba ilain nilang trabaho kung dili hisgutan ang mga proposed amendments on the Constitution. Yes. So, in every Congress, ambot na kung ang punto lang nako, in every Congress, hisgutan gyud na siya. No, it will depend on the leadership of Congress whether or not talagang isulong nila yan. Pero kung discussion and debate lang ang atong hisgutan, na ay committee ba diha? In fact, the committee now has already revived kining mga discussions on charter change. Particularly, ang matod pa nila, ang ilang ginatan-aw karon is nothing more but katang economic provisions. Kay kung hisgutan ng charter change, obviously, basta maghisgot ganing charter change, ang automatic na mosulod sa una-una sa mga katauhan is diyan na pod ang term limits na pod or kining sa federalism, sa kanang parliamentary form of government, kining nga mga forms of government, kining nga mga controversial na mga measures ng atong isgutan. But right now, murag ang focus ug ang direction karon is ang economic provisions. Ug kana ginahisgutan lamang tungod kay nangita sila og solusyon dinhi sa mga problema nato regarding sa trabaho, regarding sa job generation, regarding sa livelihood, regarding sa economic problems nato. Labi na karon na naay kining America is now might be going to a recession. Kining Europe nato, European countries might be going to a recession also. So, they're looking at ways and means na unsay may pwede natong buhaton para dili maapektuhan ang atong nasod. And economic provisions, usa sa mga ginahisgutan tungod kay matod pa nila, kung atong tanggalon kining 60-40 na provision sa Constitution, musulod daw ang foreign investment. Kay they can already own land and they can already enter into kining mga industries na bawal sa mga langyaw. Pero karon kung mawala na siya, mo sulod daw ang mga foreign direct investments and that will create jobs, it will help our economy, etc. etc. So kana ginadiscuss lamang kana siya. And in any democracy, importante man pud na atong hisgutan kini kay dili man ta pwede mag-ingon na demokrasya ta unya dili gina walay bawal maghisgot or bawal mag-discuss og kining bisan ng charter change. So I think let's just wait for them. It's part of the process na mag-discuss on any matters regarding the state affairs of our state. Isgutan ng charter change sa Congressman Carlo. Doon yung mga tao nga nagingon nga ang isgutan ng charter change nahimo ng usa ka di kalikayang isyu ni Presidente Aquino nga maoy nangamot gani sa negosasyon sa pagkabot sa kalinaw tali sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Tama ba ang maong opinion? Well, wala pa man ta naghisgot ni ana, no? We're not even talking about charter change. Ang nahitabo lamang is the President met with the MILF leaders dito sa Japan. Kay mao ni siya ang sugod or murag introduction sa pagbalik sa peace talks with the MILF. So it's nothing more but kanang laying the foundation or the environment or laying the groundwork or murag mo ni ang introduction sa mahitabo nga peace talks. Kay importante man pod na makita sa both parties, the government, Republic of the Philippines ug ang MILF ang sinseridad sa ato mga lideres. So katong mga leaders sa MILF and the leaders of the government nakikita sila para ipakita nila kung ang sinseridad nila na magkaroon og long and lasting peace between the Republic of the Philippines and the grupo sa MILF. So it's not something out of the ordinary kay kung tan-aw natong history, si President Cory Aquino pod during the time na nag-peace talks ang atong gobyerno with the MNLF, si President Cory Aquino also met with Nur Miswari before nag-resume ang peace talks with the MNLF. So, it's a good start, no? Mao ni ang maayong pagsugod aning peace talks. Ug kay na gibuhat kato siya ni President Cory Aquino kaniadto,
maayo man po ng resulta, siguro sa tanaw sa iyang anak na si President Noynoy Aquino na kung sa iyang gibuhat sa iyang inahan, iya pong gisunod mo po niya. Gisunod pod. So, maayong murag gwapo ang tawag ani, gwapo ang nahitabo dito. So, resulta. ang resulta, so sa iya pod, sa iyang termino karon as presidente, maybe he thought that he should follow the same formula. Congressman Carlos, sir, si Presidente Aquino nakighimamat sa mga leader no sa MILF ug ilang giingon kining secret meeting. Og didto sa Japan di pa lang dugay gyud. Ang ubang sektor Congressman, sir, miingon nga nakasimhot sila dili maayo kon sa maong meeting. Unsay imong ikasulti ni sir? Pero para ka nako, let's not be paranoid, no? Murag Yes, sir. nahimong paranoid na magikaita na tungod lamang kay nagkaroon og secret meeting, Yes. mao na siya mga dealings. Truth be told, wala may gipirmahan. Sa akong pagkaibalaw ha, walay Okay. napirmahan, wala may mga balaod na gihimo, wala man gibaligya ang atong nasod, wala may deed of sale diha nga gipirmahan. There's no contract signed. Sa ato pa, it was a 1 hour 40-minute meeting, almost 2-hour meeting, Yes. just to murag pagsugod lamang para makasugod ba ang peace talks. Kay you have to remember sa past administration nagkaroon ng peace talks unya medyo nabulabog because of this MOA AD. And then it was also declared unconstitutional by the Supreme Court. So karon, how do we now get back to the peace talks? Unsaon nato karon pagbalik sa peace talks kung dili usa makikita ang atong pangulo dito sa MILF aron ipakita ang iyang sinseridad ug iyang direksyon pod dinhi sa peace talks. Kay malay man pod sa MILF kung gusto ba na sa atong presidente. Pwede man pod siya magpadala og mga emisary. Yes. Pero sa usa ka sensitibong topic susama sa peace talks, importante na madungog gyud na nimo mismo sa baba sa presidente. No? It's better to hear it directly from the president's mouth. Kaya para makita pod nimo kung unsa siya kasinsero o para iya pod ipakita kung unsa po siya kasinsero. But rest assured, no, walay napirmahan na kontrata dinhi. So kung na may mga secret dealings diha, kung oral lang na siya, hindi ni pwede anong oral contract. No? Kinahanglan na ay written contract and everything will pass through Congress. Kung na may mga dealings diha, the Congress of the Republic of the Philippines will still have to approve it. And nothing has been submitted to us in Congress. So I don't think na yung mga shady or secret deals diha. I just think that it was just a show of sincerity. So diha Congressman kining bahalag unsay gipasalig ni presidente dito basta oral lang walay gipirmahan wa na tay labot diha bahala sila diha Well, unsay ang it will have to gipasalig, no? go through the process of Okay. kining peace talks, no? So mao na siya ang proseso. Yes. And kung unsa may ma-discuss diha sa peace talk, unsa may ma-agree nila sa peace talks, we'll still have